So hello guys, welcome back to my channel. I'm here, Jeff the Dev. So I'm here to talk about events. So yung events is something like if you like pag ginapakan mo yung parts, parang siyang magti-trigger siya ng something like depende sa code na gusto mong gawin. Let's say, pag inapakan niya yung isang bagay, ano kaya gusto mong gawin? It's either kill the players or print or etc. So, so yung events is marami yan. Katulad ng pag may sumali na player, nag-leave the player, uma- umapa, umapak ng ng parts. Marami yan. So, itaray natin yung events. So, ay, oops, tinanggal natin. So, i-disable natin yan. Tapos, gawa tayo ng script. By the way, gagawa ka pala ng part. Tapos, gawa tayo ng, kill, um, gawa tayo ng event gamit yung part. So, touch part. So, ano kaya pwede? Touch part. So, i-encode nyo muna para di siya magalaw. Kasi pag inapakan natin siya, gumagalaw tong kasi nauusog natin siya. So, encode para di siya magalaw. Tapos, gawa tayo variable. I-reference natin yung touch part. So, so, workspace.touch part. So, pag nakuha mo na yung touch part, simply, kunin mo lang yung reference ng touch part, tapos dot, touch, ganun lang, ibig sabihin, touch, ganito. Kung di nyo makita, pidutin na lang yung dot, tapos may lalabas dyan. Tapos mag-scroll lang kayo, pababa, tapos may makikita kayong touch na RBX script signal, means yan yung pag may ibig sabihin yan, fires when a part touches another part as a result of physical movement. Ibig sabihin, pag ginapakan natin yung isang bagay, gagana to. Gagana tong script na to. So, paggawa ng touch, kailangan lagyan mo ng connect. Ibig sabihin, i-connect natin sa function. So, ayan, function. So, ulitin natin. So, touch, connect, function, tapos dalawang, yan, ibig sabihin, kapag napaka ng player yung part na to, na touch part, iti-trigger niya tong function. Yung function, sinabi ko naman sa inyo na pag tinawag niya to, since um, tatawagin to ng touch event, like let's say, tinapakan natin ulit yung parts, tatawagin niya yung function. Yung function mag-run yun. Every time na tatapakan natin, mag-run yung function. So, gawa tayo ng print. Ay, by the way, sa function, sa loob dito ng function is kailangan, dito mo sa parameter na to, sa loob ng function na to, parameter 1, may nakalagay dito na other part, base part. Ibig sabihin yan, may lalagay kayo na part. Dito lahat ibibigay ng Roblox. Dito ibibigay lahat ng information about sa, let's say, napakan natin yung part. Dito sa parameters na to, dun natin makikita kung parte yung naapakan, kung anong part, kung sino yung umapak dito natin makikita. So, print natin yung hit part. So, para mag-gets nyo, saan ba yung hit part? Ito. Ayun no, left lower leg, left foot, humanoid root part, left lower leg. Tapos right foot, left lower leg. Meaning, ito yan no, yung parte ng katawan natin, ng right hand, left upper leg, you know.
left foot. Gusto niyo left foot? Ayun, left foot. Ayun, kita niyo naman. So, yun yung ibig sabihin ng parameters na yan. So, since gawa tayo ng script, so may tuturo akong keyword sa inyo, yung find first child. So basically, yung find first child, so alam niyo, ibig sabihin ng find first child, kung let's say naapakan niya yung part, tapos nakita niya left lower foot, kukunin lang natin yung parent nun. Let's say, bigyan ko example, local humanoid hit dot parent. So ibig sabihin ng hit part dot parent, kukunin natin yung character. Alam niyo naman yung sabihin ng parent, di ba? So ano bang parent ng part folder, workspace? So ito yung kukunin natin. Pero kapag left lower foot, let's say ito yung left lower foot, tapos ito yung character, ito yung kukunin natin yung character. Tapos pag nakuha na natin to, babalik tayo ulit. Tapos titignan natin yung asan yung humanoid dito. Find first child humanoid. Tapos i-check natin kung meron. If humanoid print, there is a humanoid. Kasi pag makita niya ng ibig sabihin ng find first child, kung may nakita siyang humanoid, let's say ito humanoid, nakita niya to sa child niya, let's say ito yung, di ba, nakuha na natin yung character model, so hanapin niya kung sino yung humanoid dito. So camera, hindi yan humanoid. Terrain, di yan humanoid. Let's say lang, example lang to. Part folder, di yan humanoid. Spawn location, di yan humanoid. Yung humanoid, ayun yung kukunin niya. So yeah. So humanoid, yan yun yung normal sa meron yan sa character for every player, for every character, kasi yung player at character magkaiba yan. So yan, tingnan natin kung merong humanoid. Saan na yun? Ito. There is a humanoid. Wala. Yan. There is a humanoid. Kita nyo, umaandar to every time na maapakan natin siya. Simply kasi tinatawag natin yung function every time na taapakan natin siya. So gawa tayo ng brick part. So wait lang, check natin kung ano yung humanoid. So ito yung character model, ito yung humanoid. So hanapin natin yung health. Kita niyo naman, pag ginawa natin 0, mamatay tayo. So yan. So gagawa tayo ng kill part. So ayan, kill part, humanoid dot health. Since ibig sabihin yan, nire-reference natin yung health. Tapos gagawin natin 0 pag hinapakan niya. Diba? Simple lang gumawa ng kill part. So maraming ways yung maraming ways para gamitin yung touch part event. Tsaka pwede nyo rin gamitin yung ibang event. Maraming useful, katulad ng player added event, player removing, mga ganyan. So make sure you try it out. So ayun lang for this video. Make sure kung may natutunan kayo, make sure you like and subscribe. Kung wala, pwede nyo i-repeat yung video, ganun, or stop muna kayo for if you need to rest, tapos balik kayo ulit. So ayun lang.